Well, dati ba, no, pag-usapan natin yung gobyerno, mag-election na. Oo nga eh. Eh, Wala pa ako. Sa totoo lang, wala pa akong senador na nasa lista eh. well, Paano ba yung sinasabi nilang wise voting? kasi nga napakalalim ng tanong na yan eh. Kaya bago tayo pumunta dun sa tamang pagboto, tingnan na muna natin ang pinanggagalingan ng mga botante. Mm. Kaya hindi nga, in fact, sa totoo lang, baka nga yung iboboto nating kandidato para Senado, functionally illiterate din eh. That's true. Pero sa palagay ko, kaya ka Pwede. nahirapan ako bumoto ngayon eh. Sige, parang, kung napanood nyo ba yung sa LTO, yung interview si Kuya JB, yung viral ngayon. Oo, yung Nakakalungkot. nag-viral. Nag-post sila ng interview. Imbis na, alam mo yun, the government is trying hard na mag-clout doon sa mga viral issues. Na nagmumukha silang, Oo nga eh. ewan ko na sabihin, mukha silang clown. Mas grabe binas sila ng gusto doon sa interview. Parang, ano mo na yung mga tanong mo, sir, walang kwenta. So, yun ang ano ngayon. Kinakailangan talaga kasi sa pagboto, dapat may aral din yung boboto. Tayo. Hindi yung, sabi nga napanood mo lang na sumayaw dun sa Sumayaw. TV. Sumayaw, kumanta. Boboto mo na. Mm. So may responsibilidad tayo sa gagawin nating pagboto. Well, Daddy Boy, paano yung sinabi mo yung aralin? Yeah. Mahirap po kasi, para pag sinabi mong aralin, nung mag-aral ka, ano yung aralin natin? Para, Una, yung lahat naman Sa tayo. senador muna. Senador. ano yung aralin natin? Well, una, gagawa ng batas yan. Yung mga Okay. senador. So, ibig sabihin, qualifications. Although sabi naman ng batas, kahit sino na ganitong edad at ganyang can read and write, tumira ka dun sa bayan natin, Pilipinas, ng ganitong panahon, ilang taon, pwede ka nang tumakbong senador. Mm. Kahit sino pwede tumakbong senador. Okay? So, sa tamang edad lang. So, ngayon, qualified lahat. Pero, tingnan natin ng maigi yung Job description. job description, tumatama ba yung qualification niya ron. Kasi ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Magdebate, magdiskusyon, para tumining, mag-argumento, para tumining yung paggawa ng batas. Mm. Ngayon, sino ba dapat nandun? Yung mga abogado. So, isa doon sa mga siguro, abogado, may legal experience. Yeah. Pero para sa akin po kasi it's more on, yes, given na dapat alam mo yung law. Dapat. Pero yung critical thinking, Yun. na dapat magaling ang senador na magaling sa problem solving. Kasi gagawa sila ng bagong batas eh. Kung bagay yung problema, susolusyonan nila. Although sabi naman, kahit na walang alam sa paggawa ng batas yung senador, pupwede naman. I think pupwede naman. Kasi kumukuha naman siya Kasi ng ang mga... konti lang na abogadong Oo. takbo ngayon. Siguro ilan lang eh. Hindi ko mabubuo yung 12, Daddy Boy. Ayun nga eh. So, kukuha sila ng pag nanalo sila, hindi sila abogado. Kukuha sila ng magaling mga na abogado na consultant. Ang problema, dun sa balitaktakan sa plenaryo, halimbawa, mag-sponsor ka ng batas, ikaw ang tatayo doon. Mm. At ikaw ididebate ka, tatanungin ka, talagang uuriratin yung batas na gusto mong isagawa. Ngayon, kung hindi mo alam gawin yung makikipagdebate ka, Kaya argumentation, nakikita mo sa mga senador, di ba? Kapag yung mga... so medyo mahihirapan. Baka may hindi... taga-bulong sila lagi. Lagi sila may dito eh. Oo. Pag di nila alam, sasabihin nila. Laging may taga-bulong. Oo. So ngayon, yung itong ating mga botante, ay sa tingin ko dapat kumilatis. Kilatisin natin. Kahit na hindi abogado yung kandidato para sa Senado, pwede naman yon. Pero dapat may qualification din naman. Di ba, may ginawa nung panahon
na halimbawa naging konsehal man lang ng bayan kasi gumawa ng batas yung At least may track konsehal record. or kaya naging board member doon sa probinsya at gumawa rin ng batas yun. Speaking of track record, merong lumabas sa Facebook na yung qualification ng mga senatorial balls. May ginawa yung mga Pilipino, ang galing gumawa ng mga meme. Oo. Merong isang gumawa ng meme. Meron kasi po yun sa Dragon Ball. Nag-uusap si Vegeta sa si Son Goku. Sabi nila, let's fight somewhere empty. Yung usap nila, let's fight somewhere empty. Yung next na picture, nandun sila sa profile ng Senador Nar. Kasi walang laman. So, alam mo kahit yung mga memes na yan, may wisdom yan May wisdom eh. Kung gagamitin nga lang ng ating mga botante, yung gadgets nila. Opo. Sobrang, Cellphone kaya lang po nila. dati po, sobrang daming, Yeah. Oh, doon mismo, halimbawa, nagre-research ka ng kandidato mo, i-research mo kasi gusto ko yung tong mga kandidato videos na to. kaya lang, dami I-research fake mo news siya. Oh, yun nga lang, titingnan mo, paano ka ngayon titingin? Nai-splice yung Fake news o hindi. Yeah, dapat, bilang botante, huwag tayong basta-basta maniniwala dun sa lumalabas na video, let's say. Siyempre, propaganda yan eh. Propaganda. Ako, kalaban ako. Di ba? The whole speech ko, meron lang akong nabanggit na hindi maganda. Hatiin na yun eh. Tapos yun na ilalabas. Pero out of context naman. Pero dahil may nabanggit kang ganito, yun na ilalabas nila. Ang tip natin sa mga, lalo sa new voters, ng mga bata, no? Ito ay kursunada ko. Ilista niya. Ito yung mga gusto kong iboto. Kahit na hindi qualified o basta iglista lang niya na isa-isa lahat yung gusto niya. Tapos, isa-isa niyang i-research. Tingnan niya yung mga memes na merong fake news, merong hindi. Tapos, tingnan niya sa medyo seryosong konti, i-google niya o kaya dun sa tingnan niya yung background. Yeah. Saan to pinanganak, ganyan na, nung birthday niya, yung ganyan. So, tingnan niya yung kung anong pinag-aralan, saan siya nag-elementary, nandun naman yun eh. So, pag tiningnan niya, isa-isa yung lahat ng gusto niyang iboto, yung mamumulat siya eh. Saka anong ugali niya bago mag-eleksyon? Ayun, yung ugali niya bago mag-eleksyon, yung ano. So, nandun, dapat, dahil gusto mo yung iboboto mong yon, pwede ba kilatisin mo mabuti? Yeah. Kilatisin mo mabuti. nakakaloka. Isa-isahin mo. Lista, kung 12 mo iboboto, di 12 mo ilista, isa-isahin mo. O, wag ka munang manood ng wag ka munang mag-game, mag-ML. Wag mo na mag-ML. Wag ka mag-ML. Ito, isang oras, ayusin ko muna tong isang boboto kong ito. Okay. Huwag ka munang manood ng K-novela. Ito muna. Ito muna. Mas seryoso to kasi yung gagawin mong yan ay napakahalaga eh. During that time, on May 12, yung mahirap at mayaman, parehas yun eh. Tama. Yun ang unang-unang pagkakataon na ikaw ay kapantay mo ang isang mayaman. Yeah. Lahat, magkakapantay tayo lahat. So, importante yon. So, gawin mo, pagbutihan mo yung gagawin Actually, mo sa during May 12. voting, that is the time na magkakaroon ka ng power to change the government. Yes, that's the term. Yan ang It's power your mo. time to ibuhos lahat ng frustration mo sa gobyerno, yung Nandun na. galit mo sa kandidato, sa mayor mo na walang ginagawa, o dun sa mga senador na naiinis ka sa mga sagot nila, alam mo, how they impose sa mga congressman. Ito yung time na May 12 is the most historical time for you eh. Isa yan sa mga, kasi nakakalungkot eh. Okay. Nabibili yung power mo ng ayuda. Ay, yun nga. So, Nabibili na. Last time lang, sa may councilor sa amin, may ticket, 300. Sabi, kilala pa. Oo. Pero, I mean, although di mo naman masisi yung ibang nasa baba talaga. Yung pinaka-downskirts. talagang Kasi hindi ano naman na nila nakikita. Pag bumoto ako, sila lang rin naman ulit mananalo. Diba? So parang might as well, at least may pangkain kami ngayon. Well, pwede mo naman tanggapin eh. Oo. Kasi, Hindi naman nila malalaman kung sino iboboto. kasi yung ayuda kasi, legal yon. Oo, bigay ng gobyerno Legal. yan. Galing sa gobyerno yon. At pinayagan Hindi ng COMELEC. congressman, ng government. Tanggapin mo yan kasi yan,
pribilehiyo mo yan. Binipiso, yeah, privilege. Kasi nailista ka eh. Naka-master list ka. Kung paano ka nilista, hindi na natin alam. Pero kailangan mong tanggapin yon kasi pribilehiyo mo yon. Kunin mo, tanggapin mo. Pero iba yung issue nung iboboto mo kung sino. Iba yon. Grabe, I've heard, ibang mga probinsya, 5 digits na. Kaya nga. 10,000, 20K. Grabe naman. Iba naman yung Eh, paano ayuda. pag dalawang partido nagbigay? Di tanggap mo lang. Hindi naka-40 ka ngayon, Pero alam mo, naka-20 ka ngayon. alam mo, sabi sa COMELEC, sa batas, ang tumanggap at ang nagbigay, parehas kaso. Parehas may kaso. Wow. So, kaya yung sinasabi ni Cardinal Sin noon, nung mga 1980 sa 86, ganyan, sabi niya, pag binigyan, tanggapin mo, pero iboto mo ang konsensya. Konsensya mo. Pero kahit na si Cardinal Sin nagsalita noon, kahit siya konsya, Cardinal, mali pa rin yun. Mali yun. Kasi labag sa batas yung pagtanggap eh. Kaya nga. So, hindi yung itanggapin mo, iboto mo konsensya mo. Iba po yung ayuda sa vote Iba buying. yung ayuda. Yung Yung ayuda, matanggap. hindi labag sa batas yung pagtanggap ng Pero yung ayuda. vote buying, Yung vote buying and selling, talagang ano yun. yeah. Bawal talaga yun. Iba kasi dalawang klase yan, Daddy Boy. Yung vote buying. Isa, binibili ka para bumoto, Bumoto. ka. Meron namang iba, binibigyan ng pera para wag nang bumoto. Huwag nang bumoto. Kasi yun, tama yun. Para kasi double effect yun. Yung tipong yung mga pupunta sa yung mga may dalang indelible ink. Oh. Pag pupunta, pag may dalang sobra at saka may indelible ink. Pag alam nilang hindi ka naman boboto sa kanila, wag ka na lang bumoto. Okay, ito, pag tinanggap mo, maruka ka na. Kaya nga, so, alam mo, yun talagang ng responsibility talaga ng boboto, lalo na ng mga bata ngayon. Na talagang asikasuhin nila ayusin nila yung pagboboto nila. Yeah. Kilatisin nila yung kandidatong gusto nila. Kasi, ito na, ang dami na akong nababasa sa social media na tungkol sa ganyan. Na parang Napakadali ina-encourage. na ngayon eh. Isipin mo, Daddy Boy, imagine during your time, your prime, 1990s, napakahirap malaman kung sino ba itong mga to eh. I mean, yung debate naman, nauso na lang, late 2000 na eh. Kaya nga nanalo si Presidente Duterte noon dahil sa mga debate eh. Pero during the time 1990s, ang hirap. Wala naman, alam mo yun, kailangan mo pang pumunta sa mga rally nila, mabingi doon sa mga... doon sa mga jingle nila. Di ba? So, wag tayo madadala ron sa Ngayon, napakadali na malaman, napakadali ng kilatisin kung sino ba itong mga, especially pag national, senador. Lahat ng profile mo, mabaho man yan o mabaho, social media yan. So, parang, it's not hard to study kung sino ba talaga yung boboto mo. Kasi pagka yung national campaign na ganito, tulad ng senator, yung tao, malayo ang niyan kasi national yan. So, hindi mo makikita kung ano sila. Impression lang eh. Ito magaling to kasi yung mga nakaraan yan bida sa pelikula yan. No. Kakampi ng mahihirap yan. Tumutulong so, sa yung mahirap impression, yun ang nakikita ng botante. Pero hindi niya nakikita yung totoong kwento nitong kandidato. Yung kung sino talaga to. Totoo sa buhay. Yung tungkol sa buhay niya. Personal. So, yun ang dapat alamin ng botante na ito na sabihin na natin na yung qualification niya. Alamin talaga niya. Pero ngayon po, during kung compare mo, 90s, tapos ngayon, dati sabi mo, mahirap kilatisin kung sino man talaga itong botante. Ngayon, napakadali na. Let's talk about last election. Oo. May pagbabago ba? Alin? During 90s, on the voting na how people understand yung tumatakbong politician. Parang mas ngayon parang mas kasi yung advent kasi ng technology, mas maganda ngayon na maraming impormasyon na kukuha ngayon tao. Kinakailangan gamitin nga yung technology na yan para makatulong sa kanya, Para mas para ma-educate siya kaysa nung mga 90s,
na wala pa kasi 2000 na halos lumabas yung mga cellphone eh. Nung 90s kasi wala pang cellphone. So wala kang makikitang Google, wala kang makitang ma-research mo yung Ang hirap dati, kung i-research. sino yung mas bumaba, Oo. mas nag-ikot, yun ang mas naboboto. Oo, so kung sinong mayayaman na At saka kandidato, kung sino yung nilalabas ng media yun. sa Kasi, TV. Sa TV. Kasi mahal yung TV. Opo. Alam mo, noon, ang bayad noon sa TV siguro mga 200,000 per 30 seconder na Wow. spot. No? 30 second spot lang yun. Kumanta-kanta lang doon o nagpakita lang ng picture yung kandidato, 200,000 Grabe, ang no? bayad sa 30 seconds advertisement. Kung wala kang pera, o di hindi ka makakapag-advertise sa TV. Hindi ka makikilala. Hindi ka makikilala, hindi ka malalaman ng tao. Ngayon, madali na. Ngayon, sino iboboto mo? Di yung nare-recall mo lang na nandun sa TV. Kasi ganito, kasi nakita ko sa TV, ang ganda-ganda nga. Ang Kaya ang gwapo. lakas ng mga artista noon. Oo. So kaya yun ang nananalo. Oh. Yung walang... At saka surname. yung Yung pangalan. apelyido mo, pagdala to. Oo. Ako nga last time, pumunta kami sa Palawan eh. Sir Oliveros kayo. Opo, ano nyo po si ganito? Oo, mga kandidato. Magagaling na ano yan eh. So, parang, doon pa lang, kampante na yung mga estudyante, mga minamarket namin doon ng mga principal. Parang dahil dala ko yung surname nung isang magaling na politician doon. So Yung ngayon, kampante na. ikaw ngayon ang... Yes. Kung So, ikaw let's talk about tatakbo doon, political dynasty. pag ikaw tatakbo, mananalo ka. Pwede nga eh. Ayun nga. Pero political dynasty, is it Yung political pro dynasty. or con? Yung, okay. On the context What na- are disadvantages and advantages of political dynasty? Firstly, sa context muna. Yung political dynasty, bawal as per our Constitution. Sinabi ng Constitution, bawal yung dynasty. Dynasty, ibig sabihin, pag Yung ikaw... pamilya, pag ikaw sabay-sabay kayo, yung tatay, kung ano mang position sa Asawa gobyerno, mo, vice mayor, asawa mo, anak vice mo, mayor, councilor, yan. sabay-sabay kayo na, kumbaga nagpapalitan lang, ganyan, the same, yung anak, yung asawa, yung ganyan. So, yun ang dynasty na pinagbabawal ng ating 1987 Constitution. Bawal sa batas. Pero ang sabi ng Constitution, dapat gumawa yung Kongreso ng enabling law or enabling act or IRR, implementing rules and regulations, tungkol dyan sa dynasty. Dapat nga. Ang problema, hindi gumagawa yung Kongreso. Paano sa Congress? Natural, kasi yung Sila-sila din kasi. sila din yung Pinapasa lang din dynasty. nila sa anak nila, sa Oo. asawa nila. So ngayon, ganda ng tanong mo. Alam mo kung bakit? Ang sabi nga, yung congressman at senador, mga senador, sila ang gagawa ng batas para diyan sa bigyan ng kaluluwa yung anti-dynasty law na nasa Anti-dynasty law. Ang Constitution. problema, Daddy Boy, let's say 80% of politician ngayon, elected politician, especially in Congress and Senate, na magpapasa ng batas. Pag pinasa nila tong Yung IRR, ginagawa nila, dynasty law. kawawa sila eh. Silang tatamaan. Sila tatamaan Silang eh. tatamaan. So, paano nila ipaandarin yung isang bagay Na na sila, kasi mawawala na ako ng power next year. Tama. Ba't ko pipirmahan to? Yung anak ko, pwede pa mag-congressman next year so, eh. apektado sila negatively. Negatively. Yeah, so, ngayon, ito nga ang pinakamaganda dyan. Ang nakikita kasi natin ngayon, yung negatibo na nakikita natin negative picture eh. Ang pangit naman itong Kagaya ngayon, tatlong magkakapatid ng magsisenator. Grabe. Pero pag pinag-aralan natin, itong May 12, itong eleksyon, ito ang panahon na kasi sabi ang sovereign power resides sa tao. Yes. Nasa tao ang power, ang kapangyarihan. Ngayon, Ayaw ninyong gumawa ng IRR, dynasty. kaming mga botante ngayon ang gagawa ng para sa inyo. Kasi kasalanan naman natin. Ang ibig talaga. sabihin, tuwing may dynasty Election. candidate, hindi namin boboto. Parang ganon. Pero kasi, Daddy Boy, kasalanan naman natin kung bakit may political dynasty. Kaya nga, kasi I mean, tayo elected rin, officials yun eh. Pero nakita naman natin disadvantage ng political On dynasty. positive note naman, kasi maraming nagsasabi, ito namang dynasty, per se, hindi naman masama.
Hindi masama. Although illegal yan as per our Constitution. Hindi masama kung nagdi-deliver, nagpe-perform. Halimbawa, anak ako ng tatay kong senador, ako mayor, at dinideliver kong magandang serbisyo. Talagang totoo. Hindi panay kwento lang, panay banjing-banjing lang ako. Mag-abroad-abroad lang ako, walang tao dun sa munisipyo. Attendance lang. Okay, yun kung Talagang working. talagang working at talagang Actually, kung titignan mo inaalagaan po, yung mas may edge constituency. nga kasi nila eh. Kasi dahil yung magulang nila or yung kapatid nila involved na into politics, somehow meron silang OJT. Tama. So, sa isang bandang tama mas ka eh. open sila eh. Kaya lang, I mean, Pero generally, mas mataas statistically, oo, nakakalungkot. nakakalungkot. Na mas mataas yung political dynasty, pag naipasa na, nawawala na. Ito nga, may study na ginawa yung Mas malalim na yung korasyon eh. Ateneo de Davao tungkol dyan. Na yung mga lugar na pinaghaharian ng dynasty ng isang pamilya ay napakatindi ng poverty. Poverty. Grabing kahirapan. Bakit? Well, una, siguro yung mga ginagawa nung nakaupong politiko ay hindi tumutugma doon sa kailangan ng kanyang constituents. Pero hindi yan. I mean, sa akin pag pupunta tayo sa probinsya, kung titignan mo, parang intentional na hindi nila itugma. Para lagi sila yung Para laging, alam mo yung masayanik, complex, na sila yung dahil naghihirap yung probinsya namin. So, ito ang mag-aahon sa amin. ang gagawin na lang nilang mga politician, na very easy. Bibigay na lang ako ng mga pera. Bibigay na lang ako ng, para yung mga naghihirap, laging nakaasa dun sa mga politician na nagbibigay. So, tama yun. So, Pero parang they're oppressing their constituents para maging dependent sila dito sa politika. para cycle na yun. Cycle na lang. Aasa na lang tayo. Magaling yan. Binigyan ako na ng libre hospital. Pero yung mga botante doon, dahil hindi nila nakikita yung big picture, teka, hindi ako tumataas yung sahod ko Teka, hindi pa rin maayos. Ang hirap pa rin gumawa ng trabaho Kasi nga, gusto nila, dependent sila dito sa mga politika Parang sinasadya. Parang sinasadya. sinasadya. Okay, ewan ko na lang. Ako magsabi sa mga politician na nasa mga probinsya. Pero feeling ko So hindi ma-break yung cycle eh. Yes. Cycle na iboboto mo yung unqualified na hindi effective manager ng bayan or ng yung politiko, hindi effective. So poverty, para diin ang padiin, para lala ng palala yung poverty. So corruption, ganyan. Cycle na, hindi na ma-break. Yeah. Kaya nga kinakailangan ngayon, Ngayong May 12, importante na it's time. Namin, Labas tayo, bumoto tayo, boto natin yung ang sabi nga, di ba, vote wisely, vote wise, hindi emotionally. emotional. So, kinakailangan ng vote wisely sa isip yun. Isip. Pag-aralan natin mabuti, tapos yung vote, emotionally, wag yun. Yeah. Kasi nadala lang tayo eh. Parang binigyan ka ng pera o kaya inabutan ka ng ayuda. So, because of that, parang may utang na loob ka, iboboto mo na. Kinakailangan hindi tayo madala ng utang na loob. Yeah. Kasi pag hanggang sa susunod naman, taon na naman ang bibilangin na wala na namang mangyayari sa buhay Wala na natin. naman. Cycle. I mean, last question. I mean, bago tayo manangalian, para makapag-lunch na tayo. I mean, may pag-asa pa ba? I mean, meron pa bang, is there still hope pagdating na itong May 12 sa mga... Napakalaki ng pag-asa natin na maayos natin itong buhay natin. Tayo rin, nasa kamay din natin kasi. Nasa kamay natin yung ating Tayo kasi buhay natin eh. Tama. So kaya, una, ayusin natin yung pagboto natin. Kaya tayo tinatawag na bobotante. Yung bobotante, hindi lang yung isang kulay. Magkabilang kulay, parehas nag-a-accuse sila ng, kayo mga bobotante.
Tapos sila naman, i-accuse ka naman, kayo rin mga bobotante. Sa totoo, lahat tayo bobotante. Lahat. Lahat. Kasi hindi natin inaayos yung pagboto natin. Yun na nga lang ang kapamaraanan para maayos natin ang ating bayan. Sinasayang pa natin. Yung iba gustong iboto yung dahil ito mananalo to. Dito na ako, sa panalo ako. Oo nga. Alam mo, Daddy ba yan? Oo. Kahapon lang, meron nung na nakita sa news feeds ko. Oh. May betting na sa mga... See? Ayun, May ads pa eh. May ads 0.01 pag dito, 0.3 dito. Ang bira ito mga Pilipino na ito. Makikita mo na sa mga betting site. Sino magtatapon senador, plus 20 ka. Oo nga eh. So, nagsusugal pa tayo doon, no? So, yun. Kinakailangan, hindi yung porke mananalo doon sa survey, ito na mananalo to. Doon na ako. Speaking of survey, sa tala ng buhay ko, ilan na ako? 39, magkwa-40 na ako. Hindi pa ako na-interview ng kahit sinong survey statistics. Kung titignan natin, ilan nila interview nila? Let's say, lagi, di ba? 1,200. 1,200. Ano yan? Distributed. Distributed. Siguro naman in 40 years, kahit isang beses matamaan ako nang nag-interview, sino po yung iboboto nyo? Alam mo, pwede kang tama ng kidlat 3 beses, pero yung interview ng survey, baka hindi ka na masurvey. Mas mataas pa yung ads na tatamaan ka ng kidlat 3 beses kesa ma-interview ako ng mga survey. No? Kaya kayo po, dati, siyempre, ikaw pinamatanda dito. Ilan taon ka na? Ilan taon? Di ba? Na-interview ka na ba ng statistics? Hindi rin. Umiikot ako sa Pilipinas, nagkakanda ako ng lectures. Ngayon, every time ako mag-lecture, ang tinatanong ko sila, kayo ba, sino sa inyo rito ang na-interview na tungkol sa mga survey ng mga sa politiko, ganyan? Wala. Sabi niya, buong Pilipinas na ikot ko, walang tao na doon sa nag-lecture ako, attendees, na-interview. Na-interview? Oo. Kaya ako hindi naniniwala dyan sa interview. Sa surveys. Pero kasi grabe, di ba? Everyday mayroong bagong surveys. Kahit naman kung everyday, iba-ibang 1,000 yung na-interview nila. May ano kasi yan eh. Pero kung 30 days, 30,000 students. Alimbawa, na tao na interview nila. i-divide mo na nga lang eh. Alimbawa, simpleng ano. Kasi merong ano kasi, may sampling kasi ang tinatawag. Scientific yan eh. In fairness sa surveys, totoo yan. Pero may sampling system sila na sinusunod. Pero simple na lang, i-simplify natin na maintindihan ng ano. Halimbawa, 1,200. Ilang probinsya tayo? I-divide natin yung 1,200. I-divide mo na lang by 80 municipalities. So, tapos, i-divide mo naman sa number of municipalities. Talagang napakahirap na makuha ka. Kasi, natamaan ka lang interview. let's say in one province, ang kukunin doon ay 3 tao. Doon na lang tayo sa maliit, sa Yabong. 15,000. Wala yun. Hindi masasama yun. Yung Cavite, province of Cavite, millions yan eh. Halimbawa, 3 tao. Ang ads mo, 3:1 million. Yun mga ganon. Sige, So, let's give them the benefit of the doubt. Na talaga siguro mahirap maroleta. Ngayon, ang tanong naman ito. How effective yung survey? Totoo ba talaga na mangyayari? Sa palay ko, mindset. Ang sabi ng marami, hindi, mind conditioning yan eh. Para iboto ng tao yung mga llamado. Tama rin. Kasi ang daming ang tao. Kasi yung mga mindset din natin eh. Masarap bumoto doon sa mananalo. Basta yung mananalo, sama na tayo doon. Yung parang Daddy Boy, kapag bumoto ka, tapos yung feeling na, uy, nanalo yung binoto ko. Yes, panalo. Ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng senaryong binigay mo na. Parang binoto ko tapos nanalo. Tapos pinagmamalaki mo ngayon. Kinabukasan, after May 12, nanalo yung binoto mo. Nagmamayabang ka doon sa mga kumpare mo. Pare, panalo yung manok ko. Ano masasabi mo?
Okay, panalo yung manok mo, Talo naman yung bayan. talo naman yung bayan. Okay, so anong ibig sabihin doon? Ang maganda ron may after voting. Halimbawa, nagboto ka. Bonoto mo yung nanalo. Hindi natapos yung responsibilidad ng botante natin. Doon sa pagboto lang, may kasunod pang responsibilidad yon. Like, I-monitor mo. yeah. I-monitor mo yung binoto mo. Para next election, Sa susunod na eleksyon, i-monitor mo siya anong gagawin niya, anong ginawa niya after 6 years. Halimbawa, senador yan. After 6 years, ano bang mga ginawa niya? So, trabaho mo ngayon, dahil binoto mo, trabaho mo ngayon, alamin kung ano yung ginawa niya nung nakaupo siya. yeah. Sige. So, importante yun sa botante na mag-monitor kung anong ginagawa. Makialam. Sa madaling After. salita, the working word is makialam. Nakailam. Dapat lahat ng botante makialam. Okay. So, Kasi, so Daddy Boy, so before we wrap up, ano yung pinaka-advice mo sa mga voters na mga bagong boboto ngayon? Hindi naman lahat may mga bagong voters, may mga old voters, at yung mga hindi pa bumoboto. Kasi maraming sa data, hindi natin alam data, pero marami namang mga tao na Pilipino na hindi pa bumoboto. Unang-una, 17 years old o 16 years old, ano yun? As long as pwede ka nang bumoto. May mga matatanda na hindi pa rin bumoto. 30 years old na sila. Ano tawag doon? 50 Vote, years old. yung number of votes na lumabas compare sa number of voters. May mga ganun. Ano yung advice mo? Ano yung encouragement natin doon sa mga hindi pa bumoboto, ilang taon na sila, 50 years old, 40 years old. Ayaw nila bumoto. Ayaw nila bumoto. At ano yung advice mo doon sa mga bagong botante na sabi nga ni Rizal, di ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. How? Is it true ba talaga? Kasi dati ko, hindi naman ata bumoboto yan. Ano advice mo sa sarili mo? Bumoboto ako. Anyway, alam mo, unahin ko muna yung sinabi mo kasi parang naano ako dun sa ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Alam mo ba na bata pa ako, alam ko na yung, kayo, bata pa kayo, alam nyo na yung salitang yan eh. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero ito na matanda na ako, ngayon ko lang naintindihan yan. Ngayon ko lang naintindihan. Kasi, sige, kayo, anong intindi nyo dyan? Yung mas malalim-lalim na pangunawa. Kasi yung kabataan pag-asa ng bayan, ito na yun eh. Yeah. Ito yun eh. Pag-asa tayo na, nakikita natin yung bayan natin parang walang papupuntahan eh. Lahat. So, ang kabataan ngayon ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Iboto nila yung tama, ayusin nila yung pagboto nila, kilatisin nila yung iboboto nilang tao o kandidato. Ngayon, sabi mo yung mga hindi bumoboto, andun din sa natin yung makialam. Go out and vote. Go out and vote. So, pag magpaparegister, kasi baka hindi rehistrado, kaya hindi nakakaboto. Makialam, magpa-register. So, after the election, open na naman ang registration eh. Go out and O vote. ano yan, oo. Magpa-register ka na para sa susunod, Kasi, makaboto ka na. yeah, panawagan sa mga I mean, it's time. Kasi Ngayon, kung Oh. aasa natin sa politika yung Ay, hindi po pagbabago, pwede. Hindi po pwede. nasa atin eh. Tumayo tayo, makialam tayo, at manindigan tayo. At hindi lang matapos dun sa pagboto. Responsibilidad natin na i-monitor ang ating ibinoto, yung nanalo, kung anong gagawin. Kasi kung wala siyang gagawin, ibinoto mo siya, at nagpalakpakan tayo kasi nanalo, palakpakan tayo, nanalo yung binoto ko. At after 6 years, wala namang ginawa, wag mo nang iboto ulit. Tama na. Ngayon, anong may advice ko sa mga bagong botante? Huwag silang matakot na bumoto sa mga bago. Kasi yung mga dati na maganda ang ginawa, okay yun. Pero yung mga dati na binoto natin, na nanalo noon, na wala namang ginagawa, ay
kumbaga, baka mas maganda iboto natin bago naman. Huwag tayong matakot na sumubok sa mga bago. Ngayon, kung sino man ito, iba-ibang kulay. May kulay dito, may Hindi dilaw, naman kailangan diretso may lahat. pula, may green. Basta't bago na qualified. Qualified. Na sa tingin mo, kinilatis mo, qualified, subukan natin. Yeah. Ngayon, after 6 years, kasi monitor natin kung nanalo. After 6 years, wala na namang ginawa yung bago na binoto mo. Ay, wag na naman natin huwag na iboto. Hanggang sa tumining na lahat, hanggang sa dumating na ang lahat na ang binoboto na natin ay talagang qualified at nagpe-perform. Dadating din naman tayo doon So, tingnan natin ngayong eleksyon. Umpisa natin ngayon. So, malalaman po natin this May 12 if natuto na tayong bumoto.